Hello, hello, Leo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 18 to 24. But first, ihanda mo na mga Leo ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin. So, antabayanan niyo po yan. Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Leo ang mga sagot na dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga Leo, salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, malaking tulong po yan. Thank you rin po sa mga new subscribers natin, sa mga new followers. I-click nyo po yung notification bell para palagi po kayong notified sa ating mga videos. Keep on supporting po, malaking tulong po yan para sa akin. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Queen of Swords. Ngayong linggong ito, Leo, sabi ng yung spirit guides, you will make a big decision. A big decision para makalarga na yung buhay mo or makatulay ka na sa mga bago mong gagawin. Ramdam ko dito na this week, bubuksan mo na ang sarili mo sa mga posibilidad. No? Handa mo ng layuan, iwanan yung mga bagay in your past na na-realize mong hindi makakatulong sa'yo. No? This is all about you standing up for yourself, speaking up pag alam mong kailangan na, and you are now determining the clarity tungkol sa mga bagay sa buhay mo. Asahan mo this week, maliliwanagan ka na sa action mo, makakapag-decide ka na, at lalarga ka na. Congratulations. Especially in your core energy, meron kang the 5 of Wands. Alam ko nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, medyo ang hirap-hirap ilaban yung ating mga pangarap, no? Some of you nahihirapan din makipag-usap sa kamag-anak, sa magulang, sa anak, sa katrabaho, na para bagang ang hirap ilaban yung gusto natin. Minsan tayo mismo yung nakikipagkompromiso, ayaw nating magkaroon ng gusot, ayaw nating magkaroon ng problema, pero minsan kailangan talaga nating tumayo at ipaglaban yung ating sarili. Nang sa ganon, maipanalo naman natin yung gusto natin. Parang tapos na yung era ng pagpaparaya, tapos na yung panahon na pinapauna mo sila o iniintindi mo sila. Parang ito na yung chance mo to really fight and tell them na sawa na ako, pagod na ako, ilalaban ko na to. Kung talagang ito yung dapat kong gawin, gagawin ko na. Because with the confusion in your mind dati, gulong-gulo ka before eh. Hindi mo alam kung ano yung tama action dati. Pero ngayon, liliwanag na. Sabi mo, ay, ito na yung dapat kong gawin. Ito na yung dapat kong action. Ipapanalo ko to the way I envision it. Kung dati talagang kapang-kapa ka, sabi mo, paano to, paano to, paano to. Pero ngayon talagang malinaw na. At meron ka ng tsansa na maipanalo ito at makakalagpas ka sa obstacle na ito. Okay? 5 of Wands, the 2 of Swords. Yes, you are now making a choice. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron kang choice. Mamimili ka na, magsasalita ka na, tatayo ka na, at hindi mo nahahayaan na gantuhin ka forever. Kung ito man ay negotiation, sa mga kasamahan sa bahay, sa trabaho, parang ngayon tumatayo ka na and telling yourself, teka, bakit parang lugi ako? Teka, bakit parang ako lagi nahihirapan? You are now standing up for your own right. And you're doing things to be fair. Para makuha lang yung para sa'yo. Para makuha mo yung gusto mo. Ramdam ko dito na kakawala ka na sa comfort zone mo. And you will choose a different choice. Medyo mahirap. Pero alam mong kaya mo siyang ilaban. At yan yung talagang better option. Para once and for all, manalo ka na dito. Malagpasan mo na to. I'm very happy for you. Your decision will make you win this time. Okay? So, Leo, ano ba yung mga hinihintay mong mangyari this week na parang sabi mo, God, ibigay mo sa akin? Comment down below. I-manifest natin yan sabay-sabay. It will happen for you. Okay? Simulan mo sa salitang, I manifest blank. Darating yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Cups. Alam mo, Leo, sabi dito, honor what your heart feels.
Pareho to. Queen of Cups and Queen of Swords. Kung ano yung nasa puso mo, ipaglaban mo, tumayo ka, gumalaw ka, and then fight for it. 'Di ba? Alam ng puso mo kung ano yung parang problema eh. Alam ng puso mo kung ano yung ayaw mo na, kung saan ka hindi masaya, at kung ano yung bagay na ikakaligaya mo. Pero dahil takot ka sa judgment ng iba, takot ka sa komplikasyon, takot ka sa panghuhusga, noon parang you're playing in small eh. Minamaliit mo sarili mo, ayaw mong gawin yung gusto mo because lahi ka nagpaparaya for others. But now, enough is enough. You are now valuing your heart, pinapahalagahan mo na yung tibok ng puso mo, and panahon na para ibulalas yan. Sabihin yan, ipamalita yan, at i-honor yan. Okay? So, do not sabotage yourself. What you feel is valid, what you want is important, and what makes you happy should be your priority. Queen of Cups, the Queen of Cups. Yes, sabi niya, puso, puso, puso. Paano ako mag-share ng cup sa ibang tao kung yung cup ko mismo walang laman? So, unahin mo yung sayo. Kapag maligaya ka, kapag punong-puno yung sayo, kayang-kaya mo yung i-share sa iba. So, focus on yourself. Your own happiness, your own fulfillment, your own satisfaction. No? Unahin mo yung sayo. Tuparin mo yung sayo. Kaya ngayon, mag-choose ka talaga. Mamimili ka sa kabila ng mga gulo-gulong na yan. Kayang-kaya mo nang mag-decide now. Okay? So, mga Leo, ano po ang birthday ninyo? Comment down below. Para ma-activate na ito, para makuha mo na kung ano tong desire ng puso mo. Sulat na po sa baba. In the area of what you need, meron kang the 10 of Wands. Sabi dito, kailangan mo ng bitawan, Leo, yung mga bagahe na kabitaw-bitaw na. Meron kang mga pinapasa na responsibilidad na hindi na para sa'yo. Pero inaako mo pa rin. Sa panahon na para maging clear sa'yo na, ay, bakit ko ba daladala pa ito? Hindi ko naman to responsibilidad. Ipasa mo na yan sa iba. Speak up. Tell them na parang, huy, nabibigatan na ako, nahihirapan na ako, akuin nyo na to, kunin nyo na to. Parang ganyan. For other Leo dyan, this week, makakaisip ka ng magandang plano para yung mabigat, gagaan. Yung mahirap, dadali. Yung nakakapagod, hindi na nakakapagod. So kumbaga, this week you will find a better solution, a better plan para hindi ka mahirapan ng ganyan. Halimbawa, ikaw ay promodizer o nagbibigay ng mga leaflets sa mall. Nahihirapan ka dyan kasi parang yung mga tao dermatology, di ba? So makakahanap ka ngayong linggo ng diskarte para hindi ka mahirapan sa pamimigay or pagiging promodizer, ganyan. So you will find a solution. And yung talagang mahirap ngayon, dadali yan. Okay? The 10 of Wands, the 3 of Cups. Yes. Here, sabi dito, you really need to invite these people para gumaan itong mga daladalahin mo. Ramdam ko dito na itong mga taong to puro hayahay, puro saya lang, puro tawag dito, puro tambay lang or masyadong happy-go-lucky, ganyan. Ibalik mo sa kanila yung kanilang responsibility. Okay? Because hindi mo na kaya ka mo. So ipasa mo yan sa mga responsableng tao na dapat sila mismo ang gumagawa niyan. Okay? For other Leo dyan, narinig ko dito, tapusin mo yung dapat mong tapusin ngayon ha. Meron kang dapat tapusin, meron kang dapat kompletuhin. Nako, abutin mo yun hanggang dulo kasi meron kang celebration na naghihintay. Aanihin mo daw this time yung magandang bunga sa pinaghirapan mo. Kaya kung medyo nahihirapan ka sa isang bagay at alam mong malapit ka nang matapos, continue doing it. May reward, may celebration kang aasahan. Congratulations. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Pentacles. Ngayon, nakaisip ka na ng isang matinong bagay, meron ka ng ilalakad, sabi mo, okay na to, buo na to, ilalarga ko na to, no? Nag-ugat yan sa iyong malaking desisyon na parang tatayo lang ba ako dito at manonood sa chaos? Ako ba yung magiging parte lang ng paulit-ulit na isang sistema o paulit-ulit na pattern na gusto ko nang kumawala? Kaya ngayon, meron ka na matibay na plan and now is the right time for you to take action and make a choice para matapos na yung hirap na yan, problemang yan. Okay?
Knight of Pentacles, the King of Cups. Sabi dito, kalmahan mo lang, no? Huwag kang kakaba-kaba, huwag kang matatakot, kayang-kaya mo to. Kung talagang naiplano mo mabuti at talagang realistic yung planong yan, doable, reachable, practical, nako, wala kang dapat ipag-alala. Okay? Ang importante dito, be matured, no? Huwag emosyon ang pairalin, kundi utak. Okay? Kasi marami sa atin masyadong emosyonal, kaya nahisira yung ating mga plano. Kaya sabi dito, kalmahan lang, utak ang pairalin nang sa ganun walang aberya. Okay? Example, may plano kang kompletuhin na yung papeles papuntang Singapore, halimbawa lang. Pumila ka sa isang government agency para kunin yung isang papeles. Ang haba ng pila. Talagang napikon ka dahil pinangunahan ka ng emosyon, ayun, nagsisigaw ka doon tapos nag-walk out ka. Malapit ka na sa dulo ng pila. So napurnada yung plano dahil nga ginamit mo yung emosyon mo. Kaya palagi utak, utak, utak para yung plano hindi masira. Okay? In the area of your near future, meron kang the Two of Pentacles. In the near future, sabi dito, talagang meron ka ng balancing buhay. Balance na. May time ka na for work, may time ka na for your family, may time ka na for yourself. Dahil pinutol mo na yung mga pabigat sa'yo. Pinutol mo na yung mga bagay na hindi mo dapat dalhin. And you are now seeing your future differently. Nag-iba na yung pananaw mo, nagkaroon na ng matinong direksyon, medyo seryoso ka na sa mga ayaw at saka sa mga gusto mo. You are now saying no. Kapag alam mong papahirapan ka or busy-busy ka na, you are learning to decline yung mga bagay na alam mong hindi pwede sa'yo at ayaw mo. Ngayon, okay na ang buhay, balanse na. You are now taking care of your negosyo, of your trabaho, tapos may time ka pa para sa mga bata, may time ka pa para maglibang, tapos hindi ka ganun nahihirapan. Dahil nakita ko dito, meron ka ng matinong schedule at very, very in order ka na. Kumbaga, meron ka ng matibay na sistema na gumagana para sa'yo. So, congratulations. You are now learning to dance with life again. Hindi ka na binabagabag or full of stress. Congratulations. Meron kang 2 here. Yan po ay angel number of alignment. No? Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng higher self mo sa langit, talaga namang ginagawa mo sa lupa. So, nakatadhana ito. So, asahan mo yung pagbuti, pag-ayos, pagluwag ng sitwasyon, at kayang-kaya mo nang panghawakan yung mga importante. Two of Pentacles rather, the Nine of Wands. Yes, here you are. Lahat ng pinaghirapan mo talaga sulit. Lahat ng mga bagay na hindi mo sinuko, lahat ng mga bagay na talagang pinaglaban mo, kahit pagod na pagod, kahit na parang latang-lata ka na, you kept on fighting for that. At yung mga pinaglabang yan, ito ang reward. Mabuting buhay, maayos na finances, maayos na work schedule, maayos na tulog, maayos na pamumuhay with your loved ones. You are now appreciating what you have dahil pinaghirapan iyan. So congratulations. Okay? In the area of your challenge, meron kang the Star card. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, ito yung panahon na huwag kang malilihis doon sa goal. Okay? Some of you, kapag napagod, gusto na agad mag-quit or gusto na agad na bukas na lang o kaya wag na lang kaya, puro ganyan. Pinapayuhan ka rito to keep watering your goal. Keep watering your plant. Okay? Sabi, buhay pa ang pangarap, buhay pa ang goal, buhay pa ang gusto mo mangyari. Ikaw lamang ang kailangan mag-focus sa kanya. No? Tanungin mo ang puso mo, tanungin mo ang intuition mo. Mahal ko pa ba to? Gusto ko pa ba to? Akin pa ba to? Kasi kung yes, ipaglaban mo. No? Huwag kang malihis. Alam ko na kapag nahihirapan ka sa isang goal, napapatingin ka sa maraming bagay, naaakit ka sa iba pang maniningning sa paligid, pero you will realize na ay, kahit gaano kaningning yan, hindi yan ang gusto ko. Ito ang gusto ko, yung goal ko talaga. So this week, do not let yourself go out of focus sa mga bagay na mas importante, mas mahalaga, mas matimbang para sa'yo. Keep on doing your dream. Keep on believing in your prayer and keep achieving your goals. Okay? Star card, you have the Knight of Pentacles. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, kung na-overwhelm ka dito sa goal mo na ito at parang feeling mo ayoko na, pagod na ako, lahat naman tinry ko pero wala pa rin nangyayari. Ito nga in the near future dahil hindi ka sumuko, nakuha mo, balanse ka.
So yun ang payo sa'yo ngayon. Para makarating tayo sa near future balance, kailangan talaga tsatsagain mo. No? Maglalatag ka ng matinong plano tapos dahan-dahan ka lang. Take your time. Ang importante gumagalaw ka. Ang importante may progress ka. Meron kang advancement sa ginagawa mong ito. Hindi porket matagal, hindi porket mahirap, susuko ka na lamang. Minsan, tinatry ka lang ni universe kung hanggang saan ang kaya mong gawin para kunin itong gusto mo. So, patunayan mo ngayon. Make a plan and then take action. Makakarating ka rin sa planong iyan o sa goal na yan. Okay? In your fortune, meron kang wise leader, you're a beacon for others. Sabi dito, maraming tumitingala sa'yo. Maraming mga nagtitiwala sa'yo. Maraming dumidepende sa'yo. Hinihintay nila palagi yung desisyon mo, yung action mo. Ikaw palagi yung role model for many people. So, ito yung malaking inspirasyon para sa'yo to do good, to do great, to be palaban, to be a dreamer, no, to be a good and wiser person, no? Because maraming tao sa paligid mo, mataas ang tingin sa iyo. So congratulations. In your fortune, meron kang the Six of Cups. Alam mo, si Six of Cups, sabi dito, ito na yung time para ma-forgive and forget mo na yung mga bagay na nangyari in the past. Some of you, baka meron kang makasalubong na tao sa past mo, maaring best friend noon, or kaklase nung high school, or baka a-attend ka ng alumni homecoming, or meron kayong get-together ng mga past friends mo. This nostalgia, itong pagbabalik tanaw sa past, nako, makakatulong to para pagandahin yung mood mo, maaalala mo yung nung bata ka pa, yung dati nyong bahay, para meron kang makakausap na isang tao na para baga ang sarap-sarap alalahanin yung mga nangyari noon. Hindi ka magiging bitter dito. This is a good conversation about the good times in the past. So, ito yung magandang pagkakataon para mag-reminisce and also appreciate what you have before and what you have now. Okay? For others, malaki pong indikasyon ito, Leo, na malalagpasan mo na yung isang malaking problema. Kung humaharap ka ngayon sa isang malaking journey or mahirap na obstacle, this is your sign. Talagang triumph over obstacle. May regalo sa iyo sa universe pagkalagpas mo sa problemang iyan. So congratulations. Nako, wag mo nang indahin yan dahil makakalagpas ka dyan. Six of Cups, the Four of Pentacles. Yes, stable na this time around. Sabi ko nga, yung mga inaalagaan mo, kayang-kaya mo nang hawakan ngayon. Gorang-gora ka na. No? Stable family, stable income, stable negosyo, stable trabaho. Talaga namang what you want is there for you. Yun ang regalo sa iyo ni Spirit Guides ngayon, ni Universe. Binibigyan kanya ng tsansa para maging stable ang lahat sa buhay mo. No? Walang struggle, walang takot na baka lumaylay yung isang bagay. No. Everything now is okay. Naipanalo mo yung laban na yon. Congratulations. In your divine messages, meron kang a time for healing. Panahon daw to para maghilom ka sa lahat ng mga away, problema, sigalot, o hindi pagkakaunawaan dahil now you are making a choice to move past the issue at asikasuhin na lamang yung mas importante nang sa ganon magkaroon naman ng productivity yung buhay ko. Okay? In your divine, meron kang the World card. World card's all about you. Ending a tough cycle. Titigilan mo na, lalayuan mo na yung mga bagay na wala nang saysay sa buhay mo at nakakasira sa advancement ng journey mo. Kung meron ka doon dapat kompletuhin ngayon, Leo, kompletuhin mo na. Kung yan ay dokumento, interview, training, papeles, paglakad sa ganito, paglakad doon. Kung kailangan ng kompletuhin, gawin mo na ngayon. Para nang sa ganun, makalarga ka na, step forward ka na. Many of you ina-advisean talaga to get out of your comfort zone. Panahon na para kumawala ka sa nakasanayan, kumawala ka sa pattern, nang sa ganon mag-grow ka na at makapasok ka na sa life na na-envision mo ngayon. World card, the Chariot card. Yes, talagang merong babiyahe sa inyo. Some of you are lilipat ng ibang lugar, ibang trabaho, ibang bahay, pwede din, or ibang bansa. No? This travel will make you so successful, ibang-iba sa dati mong buhay. So congratulations. You're closing your past and now entering this new journey. Talagang aabante ka na mabilis, may acceleration, may progress, may tagumpay. Congratulations. Okay? Kaya wag matakot
sumuong sa mga bagong bagay. Kung nakita mo na kaya mo na, kung na-envision mo na kaya ko to, magagawa ko to, at parte to ng pangarap ko, go push, ilaban mo, and you will see na makakaya mo siya. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog close up, pleasure with a close friend. Yes, sabi dito para may party-party talaga, makipag-meet up ka sa mga friends mo and you will see na masaya ito. You have heart, love, deep affection, and caring. Sabi dito, gamitin talaga ang puso. Alam ng puso mo kung ano yung magpapaligaya sa'yo, kung ano yung tamang desisyon, at kung saan ka talaga dapat pumili. Because you know na kung mahal mo yung pipiliin mo, diyan ka talaga tunay na liligaya, mag-excel, at magkakaroon ng lifelong happiness. You also have casket, someone's going out of your life, or the end of a situation. Sabi ko nga sa'yo, meron ka ng puputulin, meron ka ng lalayuan, meron ka ng conflict or pagkabitaw sa mga bagay-bagay because you know it's not healthy anymore. Kaya ngayon, ready ka ng bitawan, layuan yung taong yon or yung mga sitwasyon na yon. You have cup, you should accept valid criticism. Sabi dito, tumanggap ka naman daw ng mga kritisismo. Payo, puna. Makakatulong yan para mag-improve ka at para magawa mo yung tama sa buhay mo. Okay? Ang outcome ni Leo for May 18 to 24, you have the 5 of Swords. Meron kang 5-5 here, telling you talaga of change, pagbabago, no? Kailangan mo daw yakapin yung pagbabago, gumawa ng mga bagong plano, magdagdag ng mga bagong improvement, nang sa ganon, magkaroon din ng magandang bunga. No? Si 5 of Swords, sabi mo, hindi na worth it na magtiis, hindi na worth it na pakisamahan, hindi na worth it na makibagay ako dyan sa kakarampot na yan o sa paghihirap na yan. Parang sabi mo, time na for me to go. Time na for me to pick up myself and choose myself. Kahit pa maraming tao sa paligid ang hindi pabor. Kahit pa marami nagsasabi na wag mong gawin yan, na hindi ka magaling dyan, pero ikaw, ayoko na, enough is enough, I will do this on my own. I will accept the change, lalayo na ako sa mga nega, sa mga conflict, sa mga away, sa struggle, and I will win this time. You will win this time. Kaya magkaroon ka ng tapang to change your life and begin something new. Huwag kang papa-intimidate porke ayaw ng iba. 5 of Swords rather, the 5 of Cups. 5-5-5 na to. Talagang sinasabihan ka na magbago na. Yakapin natin yung mga bagong bagay. Hindi na worth it na manatili tayo sa mga lugar, tao, sitwasyon na nagpahirap sa atin o nagpaiyak sa atin. Pag alam mong time na to let go, let go. Stand up, speak up, at iyakap tayo ng mga bagong bagay, bagong journey, bagong opportunity na magbibigay ningning sa atin. So, wag kang matakot na lumiban, mag-transfer, or mag-iba ng ruta kasi alam mong panahon na for something else. Okay? Congratulations. So, Leo, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale the answers you have. The World card, the 5 of Wands, and the Page of Pentacles. At the bottom, meron kang the Knight of Wands. Ramdam ko dito na nagadalawang isip ka, Leo, tungkol sa question mo. Ilalaban ko ba o aatras ako? Pero sabi dito, you really need to try. Parang be explorer ka naman, maging experimental ka naman. Hindi mo daw malalaman kung para sa'yo yan kung hindi mo susubukan, di ba? So you really need to take on the challenge with passion, with love, with excitement. Alam ko medyo complicated dahil maraming magulo, maraming humaharang, maraming kailangang sabayan, maraming kakompetensya, or maraming sumasabat at pumipigil sa'yo. Panahon to para talagang kumawala ka na sa shell mo, no? Huwag mong indahin yung ibang tao. Kung alam mong dito ka magkatagumpay, why not? Kung alam mong ito yung magdudulot sa'yo ng pagbabagong buhay, why not? No? So, kompletuhin mo na yan, dapat mong kompletuhin, isara mo na yung past para nang sa ganon walang aberya paglipat mo or pagpasok mo sa new portal na ito. Some of you are traveling pero ngayon daming aberyano, pero aralin mo daw mabuti, buting tingin mo mabuti para malaman mo yung tamang diskarte para matalo mo itong mga problemang ito or mga taong ito because you have the ability now para magawa yan. Okay? I-prioritize mo to, aralin mong mabuti, make sure na lahat ng aspeto tinitingnan mo para nang sa ganon magtagumpay ka dyan at makompleto mo talaga. Meron kang balang magagamit para manalo ka sa challenge o mga taong ito. Kayang-kaya mo yan. So be excited
Try lang, subukan mo lang para makita mo kung ano yung magandang dulot niya para sa'yo. Panahon na to get out of your shell, embrace it, and fight dahil you can win this. Okay? So Leo, kung ang question mo yes or no, the answer is yes, 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 yes. Kayang-kaya yan. Good luck po para sa inyo. So Leo, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 18 to 24. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.